North Korean leader Kim Jong-un, mga kapatid, nanggigigil na. Nako, eto na naman. Nanggigigil na naman tong si Syndrome eh. No? At ewan ko ba't siya nanggigigil, pero sabi nagbabala sa pagpapalakas ng nuclear force. Yan ha. Mula dito sa balitang to, Net25 mga kapatid, at mamaya panoorin din natin tong NBI, no, kinumpirma, no, confirmed, no, nag-graduate ng People's Liberation Army ang 5 pang Chinese na nahuli, mga tol, no, sa pang-iispiya. Mamaya alamin din natin yung balitang yan, mga tol, no. Pero bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Nanawagan si North Korean leader Kim Jong-un para sa pagpapalakas ng kanilang nuclear force ngayong taon. Ito talaga ang ano niya eh. Ito talaga ang kasiyahan nitong leader na to. Diba? Ayaw niya ng 2025 na eh. Himukin natin yung ibang mga karatig nating bansa na magkaroon ng kapayapaan. Hindi, mga tol. Ano to, weapon of mass destruction ang hobby niya, ang hilig niya. Yung mga sandatang kayang wasakin ng daigdig, yun ang paborito niyang gawin. Nangyari ang naturang pahayag ni Kim sa kanyang pagbisita sa isang nuclear material production base at Nuclear Weapons Institute sa Pyongyang. Layo ni Kim Jong-un na itampok ang nuclear arsenal ng kanyang bansa, kasabay ng pagpupostura ng Pyongyang ng kanilang military at defense capabilities. Nag-ugat ito sa pagbalik ni Donald Trump bilang presidente ng Estados Unidos. Pinuri ni Kim ang kanyang mga scientifico sa kanilang pagsulong ng kakayahan ng North Korea sa aspeto ng nuclear warfare at sinabi nitong parte ito ng plano niya para sa 2025. So ito ang plano niya sa 2025. Palakasin palalo, mga tol, yung kanilang nuclear force. No? May pinaghahanda ang labanan to, mga tol, no, si Kim. Si Kim Jong-un. Meron siya pinaghahanda ang labanan. Dagdag pa ni Kim na nahaharap ang North Korea sa isa sa pinaka-unstable na seguridad sa Tibo? Nahaharap ang North Korea sa isang tawag dito, unstable na seguridad, sabing ganun. Nahaharap ang North Korea sa isa sa pinaka-unstable na seguridad. Wala nga pumapansin sa kanila kung hindi lang sila nagpapapansin eh. Diba? Bilang nagpapabiktim, kala mo naman talaga may umaaway sa kanila eh, no? Samantalang sila nga itong pakawala ng missile, ayaw nila paawat, mga tol. Diba? Panay sila pagbanta. Hindi nga sila pinapansin, mga tol, kasi ano bang pakinabang ng buong mundo sa kanila? Diba? Namumuhay nga sila ng hiwalay sa mundo natin. Iba nga ang taon at date sa kanila eh. Diba? Hindi nga alam ng mga tao sa kanila kung anong nangyayari sa labas na daigdig eh. Diba? Naalala ninyo yung balita na may nahuli sa kanila at pinarusa. Mabigat ang parusa, mga tol. Yung mga nahuling na nanonood dun sa pelikula ng South Korea, yung Squid Game. Ang tindi nito, mga tol. Tapos ngayon, sila, feeling center of attraction, no? Pinaka-unstable na seguridad, no? Wala namang nagpaplanong sakupin sila kahit na sino mang bansa. Sila lang talaga panay nagpapapansin, mga tol eh. Eto, panoorin naman natin to mula sa PTV. Eto, NBI confirmed, kinumpirma, mga kapatid. Nag-graduate daw ng People's Liberation Army ang 5 pang Chinese na nahuli, mga tol. Eto, hindi galing sa atin to. Nanonood lang tayo ng balita, mga tol, no? Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na ang 5 Chinese nationals na nahuli dahil sa pang-espiya ay graduates ng People's Liberation Army University. So iniintay ko ngayon kung ano yung magiging pahayag, mga kapatid, nung no, si Ang Si na tagapagtanggol, mga kapatid. Siyempre, Chinese yun eh. Pagtatanggol niya talaga yung kanyang mga kababayan. No? At hanggat maaari naman kasi, mga tol, sana talaga walang ma-involve na kahit na sinong Chinese nationals dito sa ating bansa na matagal nang naninirahan. Kasi yung ibang Chinese, mga tol, sa totoo lang, ayaw nilang nadadamay sila. Payapa na kasi yung pamumuhay nila rito eh. Nakakapagnegosyo sila, nakakapagtayo sila ng kanilang sariling mga property, di ba? Napakagandang mamuhay dito sa Pilipinas kasi
Nandirito tayo sa demokrasyang bansa. Samantalang dun sa kanila, alam niyo na, komunistang bansa. Do, sabihin natin, oo, mas maunlad dun mga tol. Pero dito sila tumira ng mahabang panahon at dito sila nakapagpayaman. Ayaw naman nila na maging masama ang tingin sa kanila ng mga Pilipinong nandirito na talaga sa Pilipinas. At yung iba sa kanila, ang gusto rin mangyari is magkaroon na ng pagkakasundo ang Pilipinas at ang China. Lahat naman tayo mga tol, ganun ang hangad natin eh. 'Di ba? Ito lang talagang gobyerno ni Xi Jinping ang mga makukulit at matitigas talaga eh. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, matapos ang isinagawa nilang covert and surveillance operations kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan, partikular na ang Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Lumabas sa investigasyon na naglagay ang mga nahuling Chinese national na mga high-resolution solar-powered CCTV camera na nakatutok kung saan dumadaan ang barko ng Pilipinas papunta at pauwi mula sa West Philippine Sea. Sino kayang hahawak dito na abogado, no? Sino kayang abogado ang hahawak dito? At gusto ko ring mapanood kung paano siya magtatatalak sa harap ng media para ipagtanggol itong kanyang magiging mga kliyente, no? Sino kayang abogado ang hahawak dito? No, doon kasi natin makikita mga kapatid kung gaano kagaling ang mga abogado. Pinag-aralan nila yan mga tol, di ba? Pag humawak sila ng kaso, syempre bayad yan mga tol, hindi yan kawang gawa. Bayad yan. Pag hinawakan nila ang kaso, aaralin nila yan. Lahat ng alibay, lahat ng palusot, aaralin nila yan mga tol, no? Hindi natin alam mga kapatid kung ang talaga sila ba ay para sa katotohanan o para ipanalo lang nila yung kaso at madagdagan ng kanilang tawag dito, portfolio ba tawag doon, na ipanalo ko tong mga kasong to, no? Kaya mahal lang singil ko. Nakumpiska rin sa mga ito ang mga high-precision gadgets na mabibili lamang sa China. Bukod pa rito, napag-alaman na matagal nang naninirahan sa Pilipinas ang mga nahuling Chino na nag-espiya kung saan ang ilan sa mga ito ay nakapag-asawa pa ng Pinay. O di ba? Sleeper cell nga. Hindi sila yung mga spy na bagong dating dito tas uutusan mag-espiya. Para nga mas malinis kung iba-backtrack mo sila. 'Di ba? Mas malinis kasi ayan, tagal nang nakatira dito. Sabihin natin mga 10 taon na o 20 years na mahigit. 'Di ba? Nakapag-asawa na, may mga pamilya na rito, may mga property na, may bank account, 'di ba? Lahat 'yan meron na rito mga tol. Kulang na nga lang Filipino citizenship eh. At ngayon, isang contact lang, gawin niyo to, gawin niyo 'yan, gawin niyo 'yan. Yun na. Na-activate na sila, kumbaga. Ayon kay Director Santiago, pasok sa ilalim ng Republic Act 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 na non-bailable at may karampatang Uy, non-bailable. parusa na life imprisonment. Uy, life imprisonment pa. Sa ngayon ay nasa Bigat nun kustudiya ng NBI ang mga nahuling individual habang tinitiyak naman ni Director Santiago na lalo nilang paigtingin katuwang ang AFP ang pagmamanman para matunton kung meron pang ibang nag-espiya sa bansa. Yun ang pinakamabigat na parusa sa atin sa ngayon, no? Life imprisonment o reclusion perpetua ata yung tawag nila doon, di ba? Kasi nga inalis na rito yung parusang di ba? Parusang capital punishment sa ibang bansa. Alam niyo na yun, di ba? Inalis na yun dito. Pero ngayon isinusulong ng isang mambabatas mula sa Davao ba tama? Na i-firing squad daw yung mga politikong sangkot sa korupsyon at mapapatunayang nagnakaw, no? Nagnakaw sa kaban ng bayan, mga tol. Ngayon, pag naibalik yun, syempre, kailangan aralin niya ng maigi. Kasi pwede yang gamitin ng ibang politiko para ibagsak yung kanilang mga katunggali. Siyempre, hindi sapat na impeach ka lang. Hindi sapat na siraan ka lang, mga tol. Pag ikaw ay tuluyang nawala at maparusahan ka ng firing squad, edi wala na silang kalaban, di ba? Nailigpit na nila kalaban nila sa paraang legal. No, kaya kailangan talaga aralin din 'yun mga tol. Pero pabor ako doon mga kapatid, no? Yung mga ganun, magkaroon tayo ng ganung kaparusahan. Kasi talagang sila nagpapahirap sa bansa natin mga tol Etong mga to, nakakapasok yan dahil sa sobrang nipis ng ating seguridad. Kailangan nating pakapalin 'yun mga tol. Di mo nakakapasok tong mga ganito at nag-i-spy sa atin. Di ba? Kailangan meron tayong mas makapal na seguridad at hindi nga natin alam, baka may mga padrino pa to na mga nakaupo rin sa pwesto Sana wala, no?
i-deny nila saying na sila ay mga turista. Tapos yung iba to justify their existence here in the Philippines, nag-asawa na po ng Pilipina. Matatagal na po rin sila dito. Sir, So ano pa to? Ngayon, Opo, go ahead. sinasabi nila na hindi sila graduate ng ng People's Liberation Army na University of Science and Technology. But then open source information, i-google mo lang yung pangalan nila, lalabas naman that they are alumni of Yun lang, ang dali pa lang i-google. meron silang mga larawan at meron silang mga record, no? Alumni sila doon. PLA University. Talagang Pinakita po namin yun kahapon sa media. Itinuro ko sa kanila. Pindutin nyo lang itong code na ito, lalabas na dyan lahat. Nakita po ng ating mga kasamahan sa media. Alright mga kapatid, yan no? At nag-google din pala no, yung kanilang mga information. So sablay talaga, palpak. No, magpapadala ka ng espiya tapos yung yung information nasa internet pa no. Anyway, bilang isang Pilipino mga tol, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli mga tol, ako nga pala si Showball D. Peace out.